Isang normal na araw sana, pero nauwi sa trahedya. Mga kaibigan, gusto ko kayong tanungin, gaano kahalaga para sa inyo ang pag-iingat sa kalsada? Ngayon, may isang kwento akong ibabahagi na siguradong magpapaisip sa ating lahat. Noong August 1, 2025 sa Barangay Balintawak, Pagadian City, 2 kabataang babae ang binawian ng buhay matapos buga ang kanilang sinasakyan na motorsiklo sa isang bahay. Ang nagmamaneho ay isa ring estudyante. Kinilala ang mga biktima na sina Tiffany, 16 years old, at Jonalyn Oliva, 17 years old. Ayon sa report, wala silang pasok noon dahil sa selebrasyon ng buwan ng wika, kaya lumabas sila upang mamasyal kasama ang kaibigan nilang si Shane, na siya ring nagmamaneho ng Honda Click 125. Ngunit bigla na lang nawalan ito ng kontrol at sa isang bahay sa bahagi ng Barangay Sili 3. Isang maling desisyon, isang iglap at nagbago ang lahat. Nakakalungkot isipin na isang simpleng lakad lang sana ay nauwi sa ganitong pangyayari. Hindi na umabot ng buhay si Tiffany sa ospital at si Jonalyn ay hindi na rin nailigtas, habang si Shane naman ay sugatan ngunit ligtas na. Ngayon, gusto ko kayong tanungin, ano sa palagay ninyo ang pangunahing dahilan ng mga ganitong aksidente? Kakulangan ba ng karanasan, hindi pagsusuot ng helmet, o pagiging kampante sa kalsada? I-comment ninyo ang inyong opinyon sa baba dahil mahalagang mapag-usapan natin ito para makaiwas sa trahedya. Mga kaibigan, hindi biro ang pagmamaneho. Motorsiklo man o kotse, bawat segundo sa kalsada ay mahalaga. Isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Kaya kung ikaw ay rider o mahilig sumabay sa kaibigan, siguraduhin mong ligtas ka. Magsuot ng helmet bago bumiyahe. Huwag magmadali at higit sa lahat, mag-isip bago sumakay. Para naman sa mga magulang, makipag-usap tayo sa ating mga anak. Alamin kung sino ang kanilang mga kasama at kung handa ba sila sa responsibilidad ng pagmamaneho. Hindi lang ito tungkol sa pag-aaral, kundi tungkol sa kanilang buhay. Kung naniniwala ka na mahalaga ang kaligtasan, i-share mo ang video na ito para mas maraming kabataan ang maging aware. Kasi kung mahal natin sila, dapat natin silang gabayan, hindi lang sa buhay, kundi pati sa kalsada. Ipagdasal natin sina Tiffany at Jonalyn na naway magbigay ng aral ang kanilang kwento para mailigtas ang mas maraming buhay. At para kay Shane, sana ay maging maayos ang paggaling mo, hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. Mga kaibigan, anong masasabi ninyo sa pangyayaring ito? Paano natin maiiwasan ang ganitong trahedya? Ingat palagi sa daan. Tandaan, buhay natin ang nakataya.